Ito ay sa lahat na mayroong Mitsubishi Pajero, no. So ito yung issue sa aircon. Kanyang fuse sa auxiliary pan, no, laging nasusunog, laging natunaw. Ito, oh. Yan. Ito yung sa may auxiliary pan, tapos ito yung relay niya, no. Ito yung relay niya, yan. Yan. Ito yung fuse, no. So ang issue nito, laging nalusaw yung socket dito. Yung magpalit kayo ng fuse, yung cover ng fuse matunaw, no, malusaw siya. So ito yung tips kasi ganito kasi kayan guys, no. Ang design ng Pajero, isa lang yung relay niya, isa din lang yung fuse niya. Pero yung pan dito, dalawa yung sinusupplyan ng isang relay at isang fuse, no. Ito yung malaki na auxiliary pan, tapos may maliit sa ilalim. Ayan. So isang supply lang yan silang dalawa, no. Isang supply lang, ito yung supply nila, oh. Ayan, oh. Ayan. So sobrang mostly, no, pag medyo luma na, so medyo mabigat para sa relay at saka sa fuse dito. Ito yung supply nila. So mainit siya, sobrang init, tapos matunaw. Ayan. So ito yung tips natin, no, kung paano natin to solusyonan. So ang gawin natin dito, mag-add tayo ng isang relay, no. Tapos dalawang fuse holder, kasi iniba na natin to kasi nasunog na, no. Hindi na tayo pwede magbalik pa dito. So maglagay tayo dito sa ilalim. Ito. Ayan. Mag-tap tayo dito para ibahin natin yung socket ng fuse, no. So bali original pa rin dito yung gagamitin natin. So ito lang yung palitan natin ng bagong fuse holder. Tapos yung original na relay balik natin, kasi gagamitin natin yan sa isang pan, no? So sa isang pan sa malaki. Tapos yung maliit, ikat natin to guys, para ibahin natin yung relay nya. Iba din ang supply, iba yung relay. Okay, para hindi siya mag-overload, hindi siya mag-init. So katingon natin to, yung isang relay maliit doon, yung pan na maliit dito sa ilalim, lagyan siya natin ng isang relay. Ayan. Bali yung dito sa original ay i-drive niya na isa na lang na pan, isang pan na lang yung i-drive niya, hindi na dalawa, no, kasi ibahin natin yung supply ng maliit. Maglagay tayo ng relay at saka fuse holder. Okay, so ganyan yung gawin nyo guys. Or pwede din na itong stock, pwede din na i-drive nyo to sa maliit na auxiliary pan, tapos yung bagong relay at saka fuse ninyo pwede din dito sa malaki. So bahala na kayo dyan, basta maiba nyo lang siya, hindi siya mapagsabay, no, kasi yung original sabay yung supply, kaya umiinit dito, malusaw yung fuse. Ayan. Sorry guys, medyo di tayo makapag mayo. At least mag-gets nyo lang yung ating ginagawa, no, at sinishare natin. Okay, so basta ganyan lang guys, ibahin nyo lang. Tapos yung connection, same pa rin yan, no. Kuha lang kayo ng trigger sa may pan, dito, kasi may trigger naman to, may supply, no. So ito yung papitik nyo sa relay, ito yung sa may galing doon. Yan yung trigger sa i-add nyo na relay. Okay, ito na, no, nabuksan ko na para makita niyo yung posisyon ng wiring nya, no. So ito yung supply nya na galing dito. So yan, no, nakaparallel siya. So ito yung sa connection pupunta sa ilalim. Yan, tapos yung isa, ayan, nakatugtong din dito, no. Ayan, nakaparallel connection to sila, tapos isang supply lang. Kaya umiinit yung fuse, no, tapos yung relay umiinit din kasi siya, parang overload, no. Original naman to, kasi mangyari yan kapag medyo luma na, no, mabigat na i-drive itong mga luma na parts dito. So kaya umiinit siya. So gawin natin yung sa sinabi ko,
maglagay tayo ng relay dito sa isang pan. Kahit saan dito, basta masiparar nyo lang siya. Yan. So gagawin natin, so mag tap tayo dito, balik natin sa original. Yung connection na galing dito papuntang sa ilalim ay ilagay natin doon sa may relay para pag unang aircon, mapower to, mag trigger yung relay, so mag on yung pan sa ilalim. So ang nakasipara lang dito ay power supply, no? So mag iba kayo ng power supply dito papunta sa may battery, lagyan nyo doon ng fuse or dito kayo maglagay, no? O bahala kayo kung saan nyo ilagay yung, kasi yung relay na i-adapt natin dito natin yan nilagay mamaya. So yung supply lang yung maiba, so kasi maglinya tayo papunta doon, papunta sa may fuse dito. Yan, dyan natin lagay yung fuse holder na bago. So yan, so i-connection ko lang guys, explain ko naman ulit para mag-gets niyo, no? Simple lang naman to, basta alam mo yung connection sa trigger ng relay at saka yung supply. Ayan. Ayan. Nakapaglagay na tayo ng relay, no? So explain ko lang, no, para ma-gets nyo guys, no? Okay. So ang nilagyan ko ng relay, ito yung malaki. So yung maliit ay yung siya yung gumagamit ng stock wiring, no? Stock relay doon, siya yung gumagamit, no? So ang nilagyan natin itong malaki. Ayan. So ginawa ko, ito yung blue na may rebite na white. Ito yung supply nya. So pinutol ko siya. Ito yung dinugtong natin sa ET7. Ayan, ito yung ET7. Yung trigger nya is 30 battery, no? Ito battery. Papunta yan doon sa may ating fuse. Okay. Siyempre kung pag fuse, supply din battery, no? Tapos yung trigger ng relay natin 85, 86, dito siya, no? Ilagay nyo lang kahit saan dito sa connection na galing sa stock wire, no? Ito yung 85 natin, nakalagay dito sa supply, na blue na may white. Then yung 85, 86 dito sa ground, no? Ground. Kumbaga pag supply ng ating main power, mag trigger tong relay. Yan. So ang inibala natin dito, ito yung power supply, no? Yan, para hindi siya mag overloaded. Ayan, okay? So gets na guys, sundan nyo lang to. So ulitin ko ulit, 85, 86 ay supply galing dito sa ating pan na original. Then yung 87 ay pupunta dito sa ating binaypas na fan na malaki. Yun, ito siya. Tapos yung supply 87, 30, sorry, ito yung sa ating fuse. Okay. Yan. So pasilip natin dito, no? Ito yung ating fuse holder sa bagong relay, itong kulay blue papunta doon. And then ito, original to siya. Ito yung original na fuse dito dati, kasi sunog na yung wire, hindi na natin pwede maibalik ito, na pinutol na nila, oh. Ito, yan, nakikita ito siya guys, oh. Yun yung wire na dito sa fuse na sunog. Tapos yung supply nya dito siya sa ilalim, no? Dito rin, oh, sa may white na may red. Ito, yan, white na may red, papunta yan dito. Yan. So ginawa ko, no, so di na ako nagtap doon, naglagay na lang ako dito ng wire sa fuse na main line, kasi dito naman siya nakatap. So dalawang wire, no, para tag isang isa sila supply dito sa may fuse. Pwede na symbol sa'yo. Ayan. Okay, so ito yung atong nilagay natin dito para pag matakpan di siya makikita, no. Ayan. So symbol na namin to para matesting natin kung umiinit pa ba. Ayan guys, oh, testing na tayo. Malakas, no? Ayan. So check natin kung umiinit pa ba. Ayan, wala na guys. Hindi siya mainit. Good na po. Tapos nag-cut off na lang kami ng heater dito.
Yan. So yung heater kinat off na lang namin, oh. Tingnan niyo. Para puro lamig na lang, wala nang init sa dashboard. So yun lang guys, sana may share tayo.